napanood ko pala sa sa 24 oras kahapon ko to napanood tungkol to sa nilagdaan na batas ni Pangulong PBBM. Mayroon siyang nilagdaan na batas kahapon na tungkol to sa pagpalakas sa sa ating mga sa armas sa Pilipinas, yung mga yung sandatahang lakas sa atin sa mga yung mga panggira ba. Ito pinakagusto kong ginawa niya. Although ako, sabihin ko to sa inyo na pag may nagawa tong administrasyon na to sa maganda, i-vlog ko. Pero pag mayroon siyang nagawa rin mga hindi magaganda, i-vlog ko talaga. Nakita nyo naman ano ang mga vlog ko tungkol dito, tungkol sa mga Duterte. So hindi ko naman din na yung nagawa ng mga Duterte na kabastusan o kamalian, di ko rin i-vlog. Although nagbabantay rin ako. So ito yung ngayon, ito yung nakita ko nga kahapon sa 24 oras na ito yung pinakagusto kong ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi di na kailangan ang Pilipinas na magbibili pa ng mga pang bibilhin sa ibang bansa. At least pinayagan niya yung local na mga manufacturing, manufacturing o manufacturer, basta sa mga ganyan, na payagan niyan gumawa ng mga armas na pwedeng magamit sa ating mga kasundaluhan. So iyan ang pinakagusto ko. Kasi sa mahal ba naman, pag nagbibili ka ng mga sa ibang bansa, mga halimbawa, yung mga tangki de giyera, yung mga eroplano na panggira, napakamahal yan. So, pinaano niya sa atin na kaya natin gumawa ng ganyan. Yan ang gusto natin na palabasin na ang Pilipinas, hindi tayo kulilat sa paggawa ng mga armas. Ito yung news kahapon, papanoorin po natin to ngayon. Nilagdaan na ang batas para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa matagal na panahon, sa ibang bansa madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng pagawaan dito sa Pilipinas. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise of the Filipino innovator. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Ipinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang-militar lang kasi ang gamit nito. This guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be So di ba maganda? Maganda yung naisip niya. Ginawa ng batas, tapos yung mga leader ng mga sa EFE natuwa nito. Kahit naman ako natuwa nito eh. Imagine ba naman pag nangutang tayo, utang yan. Nangutang tayo, tapos para gagamitin sa atin, at least ito, mapakinabangan. Tapos ang maganda pa niyan, na hindi pwedeng ibenta doon sa mga tao na, mga civilian. So para lang talaga to gagamitin sa atin ng mga kasunaluan. So alam niyo ang nag-benefit nito, yung gumagawa ng mga armas,
Tapos yung nag-iisip nito, yung mga parang mga nag-aaral ng mga ganitong klaseng paggagawa ng mga armas, mag-benefit nito. Ibig sabihin, hindi na sila pupunta sa ibang bansa, dito na sa atin magtatrabaho, sa Pilipinas na. Kasi ito na yung mag-a-assemble na sila ng mga ganitong klaseng mga tangkidigera. Sabihin na natin, mga ambisyoso ang natin, ang plano natin. Pero malay natin, magkaroon tayo ng mga tangkidigera na wala sa ibang bansa. Tayo lang mayroon yan. Napakaganda. So, makapanood nito na baka sabihin na bumalingbing na to. Hindi. Ang ko lang nito sa ginagawa ko ngayon, sa aking mga reaksyon dito, nagre-react ako sa dapat kong saan ako mag-react. So ito yung ginawa niya ngayon. Napakagandang layunin to sa mga Pilipino dahil ang tulong nito para sa atin dipinsa. Alam naman natin ngayon kaano kainit sa atin ang China at saka yung Pilipinas sa tungkol sa West Philippine Sea. So di ko naman sabi na maggawa tayo ng mga armas para girahin natin ang China. Hindi yun ang ibig ko sabihin. At least mayroon tayong ditong mga nakaimbak na mga armas, mga bala, kasi kailangan natin yan. Kasi sa atin pa nga lang yung mga NPA, kung anong mayroon dyan, at least itong mga helicopter na gagamitin, mga eroplano natin, kung magtuloy-tuloy to, di magagamit natin to. Paano kaya kung talagang sugurin tayo ng ibang bansa na sabi nga rin, ang litit natin ng bansa pero ang susugod sa atin malalaki, hindi natin yung China. So ito yung ginawa niya na paglagda ng ganito. Dito ako saludo sa kanya sa mga niya kasi iniisip niya to. Although ito naisip sa mga nakarang administrasyon pero siya naisip niya to. Well, saludo ako nito sa ginagawa niyang plataporma sa ating mga kapulisan, mga military kasi kailangan talaga to sa atin ngayon kasi tayo lang naman talaga ang Pilipinas ang pinakamahina na wala tayong sariling paggawaan nito. Mayroon tayong mga sariling paggawaan ng mga baril pero parang hindi naman masyadong ganun kalakas. Pero ito, ang nakikita ko nito ay parang gusto niya lahat. Yung mga malalaking gagamitin nito bawa yung mga, malay natin makagawa tayo ng yung submarine. Kung makagawa tayo ng submarine, napakaganda na. Ambisyon natin to mga Pilipino. Makagawa tayo ng mga Filipino-made na submarine, mga tangkidigira na natin. Ang ganda tingnan ha. Kaya idasal natin na itong ginawa niya kahapon, sana hindi lang to, hindi batas. Sana man lang kung di niya tumapatupad ngayon talagang itong nasa pwesto pa siya, sana yung sa sunod na mamumuno, magiging presidente, sana ituloy-tuloy ito kasi ang sayang nito. Napaka-importante sa atin to. Huwag naman sana na ang laking project to, ang laking plano ng nito, ang laki ng plano natin. Tapos pagdating ng ibang administrasyon, ibaliwala na naman. Hindi masuportahan kagaya ng ibang project ngayon kung anong mga project na malalaki dyan tapos nabaliwala, walang mga pundo. Dapat ito, ituloy-tuloy natin to kasi sabi ko nga to na mag-benefit nito yung mga may mga engineer nito, ano pang mga kurso ang pwedeng mag-benefit nito. Papasok to sila dito mag-hired sila nito. Yung parang mga estilo na mga yung gumagawa ng mga armas ng mga malalaki, mga kurso nila dyan. So, papasok sila dito. To. Swerte natin kung matupad talaga to. Kasi batas na siya. Ibig sabihin, ando na tayo. Implement na lang natin to. Tapos sana pag-implement nito, magkaroon tayo ng paggawaan talaga nitong mga armas. Tapos, magkaroon na ng maraming trabaho. Siyempre, paggawa nito, mangangailangan ng mga trabahante. Ang laking ginhawa nito sa ating mamamayang mga Pilipino. Dahil ito yung inantay nga ng mga AFP kasi sa tagal na nga daw. Dati naalala ko nga yung yung mga gawa ng baril sa Cebu, sa Danao. Pagka yan, ginagamit sa mga security dati, mga 22 kalibre, mga ganyan. Yung mga 45 yata, meron ding gawa sa Danao. So magaganda ang gawa ng Danao. Kaya lang hindi na suportahan ang masyado sa gobyerno. Noon pa, hindi to masyado siyang naibinta. Ginagamit sa mga security guard. Yan yung ginagamit niya. Naalala ko yan dati. Na ginagamit to sa mga security guard.
So sana ito na ano ngayon, hindi lang tungkol sa mga baril, ibang ano pa, iba pang ano nito na pwedeng gamitin sa pangdigma. So ito yung pinakagusto ko sa ginawa niya ngayon, ha. Ulitin ko na, nagustuhan ko to kasi imagine, gagawa tayo ng mga panggira na mga equipment tapos gawa mismo ng Pilipino. Ang saya nito pag napatupad talaga to. Sana mapatupad to, ha. Sana naman lang hindi lang to pirma lang. Sana pirma tapos sa sunod mga buwan, sunod taon, mayroon na tayong mga nito, mga plantation, mga planta o pabrika na pwede nating makita na ito na yung gusto ng gobyerno ng Pilipinas, na mayroon tayong sarili nating paggawaan ng mga baril, paggawaan ng mga tangkidigera, paggawaan ng mga eroplano panggira, lahat ng mga pangdepensa sa ating bansa. Kasi bansa natin napakaliit. So kailangan natin yan sa totoo lang, kasi ito yung wake up call natin itong nangyari ngayon sa West Philippine Sea, kung ano nangyari. So ayan na naman, kababalita lang na may binumba na naman ng tubig, yung BIFAR na barko. So sana ito yung makagawa tayo ng barko na magandang barko para maghatid ng ayuda diyan sa sa mga kasundaluan natin diyan sa nagbabantay sa ating West Philippine Sea. So suportahan natin to kasi ito yung kailangan talaga natin mga Pilipino ngayon.